Mga kababayan, wala na pong isang buwan at BSKE na po kung bibilangin natin yung araw. Nasa 28 o 29 days na, no? Bago sumapit yung December 1, Barangay SK election. Sana. So, ayan na po mga kababayan. Tuloy na nga po naglaho yung inaasahan ng marami mga barangay officials, mga barangay agawad, no? SK, mga kabataan at especially yung mga botante na gustong-gustong bumoto. Ang dami pong gustong-gustong bumoto. Yung kanila pong sinasabi, gusto namin bumoto ngayong December kasi yung mga barangay official dito sa aming lugar, ganito ganyan, ay hindi na daw effective eh. Gusto nilang palitan, gusto nilang bumoto. Ayan. Kaso nga po, mga kababayan, ay wala na. No? Tuluyan na naglaho. At kasi kung titignan natin ilang linggo na lang, no? Ngayon ay November 3. So mga 29 days ay sana ay kung masusunod sana yung ruling ng Korte Suprema na December 1, 2025 ay sana nagkaroon ng BSKE. Magkakaroon ng BSKE ngayon, December na darating. Pero nag-iba po ang ihip ng hangin dahil meron akong bagong batas. Ang umiiral na batas, alam niyo na yung ating tinutukoy eh. Kung ano po yung umiiral na batas, yung RA 12232 o Republic Act 12232. Excuse me na, sinasabi nga ay sa susunod na taon. No? Diba ay magde-December na, tapos December, January, February, susunod taon. Napakabilis lamang po ng panahon ngayon, saglit lang yan. Kahit yung mga asang-asa, yung gustong-gustong makaboto, yung mga gustong-gustong mga kumandidatong mga aspirante, syempre, nagigil silang tumakbo dahil gustong-gusto nilang talunin yung kanilang mga barangay officials sa kanilang mga barangay. Yan, syempre. Ano bang pakay ninyo? Kaya tamatanong ko lang mula. Ano bang pakay niyo kung bakit kayo nagigil tumakbo sa inyong mga barangay? Syempre, isasagot yan. Gusto namin maglingkod. Sana, yun talaga ang inyong pakay, mga aspirante. Sana, yun talaga. Na kaya gusto nyo tumakbo, gusto nyo maglingkod. Public service po yan inyong papasukin, no? Paalala lang po, serbisyo publiko. Kaya po kayo kakandidato dyan at pipiliin kayo ng mga botante. Kasi kung makikita nila na kayo ay magiging epektibo sa pamumuno sa inyong mga barangay, ay malaki ang tsansa ng mga aspirante na kayo ay mananalo. Pero dapat sa inyong mga kalooban, deep inside sa inyo, ay sana nga ay talagang gusto po ninyong maglingkod. Hindi yung iniisip nyo lamang pag ako ay nakaupo Ito pala mga mga benepisyo. Ganito, no? Monthly, meron kang honoraria. No? Normal yun. Pero dapat, nga sinasabi natin, bukal sa kalooban ang pagsisilbi. Ganoon na rin, yung mga dati na nang nandyan, mga incumbent, siyempre, mga datihan ng mga nakaupo na advantage sila ngayon, no? Nakaupo na yan, hindi na basta-basta yan matatalo. Kaya sabi nga natin, kapag kayo mga nakaupo na dyan at matalo pa kayo sa darating na BSKE, sana. So wala na December 1 na. Inano lang natin yun kasi baka may umaasa pa ba. Napansin ko lang yung mga dati nagko-comment sa atin nung sinasabi ko na mga dati ko content na mukhang hindi na talaga magkakaroon ng BSKE sa December. At dami yan dyan sila Hindi ko naman kayo masisi na talagang nagagalit sa atin, no? Pinangungunahan daw natin na gano'n na wala ng BSKE. Wala na nga po. Wala na po talagang BSKE ngayon. Taon, sana na lang po yun. Kumbaga wala na Okay, so November tayo. At kung ano pa man maging desisyon ng Korte Suprema dito, wala na rin naman po na maiurong na po ang BSKE kahit magdesisyon pa yan ng konstitusyon. Kahit magdesisyon pa yan ng unconstitution. So, pag nagdesisyon ng unconstitution ng Korte Suprema, panalo ang mga petitioner, pero sa papel na lamang. Yung kagustuhan nila, pinipetisyon nila, yung laman ng kanilang petisyon na dapat ay magkaroon ng TRO, naglaho na rin naman. TRO, wala, di ba? So, temporary restraining order na sana pipigilan. Kasi yung pipigilan nila, sinasabi na pa sa susunod na taon pa. So, hindi urgent yun. Kaya wala naging
TRO mga kababayan. So, ngayon, ang umiiral pa rin na batas ay RA 12232. Yun na nga ay para sa November na. Meron pa rin mga umuugong mga sabi-sabi. Mayroon mga fake news, mga February, mga ganun, ano. Wala naman pong batas na nagsasabi magkaka-BSK ng February. No? Isipin nyo muna yung BARM. Mag-BARM muna bago yung BSKE. No? BARM. Yan, mga Marso, ganyan. Tapos susunod na doon ay BSKE na sa November 2026 na. So mabilis lang po yan, ilang buwan lang ang lilipas at sa susunod na taon, aabangan, no, BARM, tapos yung calendar of activity na ilalabas ng COMELEC, no, para sa mga schedule, no, kaganapan, magiging kaganapan sa BSKE November 2, 2026. No, ipagpalagay nyo na po na yun talaga ang schedule sa ngayon. Kasi yun naman po yung batas. Konstitusyon man yan o unconstitutional, talagang wala na po ngayon. No? So, next year na, 2026 na, asahan na po ninyo. Iyon. No? So, mga nakaraang mga kalipas na buwan, bago ko nasimulang talakayin din itong BSKE, nalilinig na naman natin yan sa mga balita. No? Kahit yung mga nakaraan pa naman na sana makakaboto sana ako. Kaya lang wala. Okay, so mga kababayan, tinitignan kasi natin ngayon ang pinaghahandaan, no? Pinaghahandaan ng COMELEC, siyempre 2026. At mga botante, yun na sabi ko 2026 at mga aspirant. Sabi ko sa inyo din nakaraan, gamitin nyo na itong pagkakataon, yung pagkakaurong. May mga panahon na kayo dyan, no, para makapagpakilala muli. Dapat gumagawa na kayo. Sabi ko, gamitin nyo. Gumagawa na kayo ng mga para-paraan ninyo para kayo ay makilala. Pakipag-usap kayo sa mga dapat ninyong sabi ko, pag nanliligaw na kayo, mga aspirante. No, maggawin yung advantage, kahit ang advantage ay nakaupo. Pwedeng maging advantage yan. Paano? Siyempre kung inyong mga nakaupo dyan na nagkamali yung naiboto, medyo palpak, malaki chance ninyo, mga aspirante, manalo sa 2026. Okay, so ano lang natin, pinaka-update lang natin ngayon. Siyempre, wala No? Wala na. November 3 na po. Ano pa? No, marami na naglaho dyan sa mga comment section. Hindi na sila nagko-comment ngayon kasi talagang wala na pong BSK ngayon taon. Very impossible na nga, ita nga. No? Pero pa nagsasabi, dapat ready. Baka biglaan. Hindi. Wala na nga pong nangyaring noong October 7 na filing ng COC. Boboto kayo? Sino iboboto nyo? Wala naman pong nag-file ng mga kandidato. O, di ba? So, tanggapin na ng maluwag na wala na ngayon. Ang gagawin na lang, sa mga botante, no, pag-obserba kayo kung sino sa tingin ninyo. Pakiramdaman ninyo yung mga barangay officials nyo dyan sa inyong mga nasasakupan at yung mga nanliligaw sa inyo. Mararamdaman nyo yan kung karapat-dapat pa ba o karapat-dapat na rin pumili ng mga bagong pagboboto mga barangay officials sa inyong mga nasasakupan. Okay, so yun naman ko yung mga advice ngayon. Nag-aantay pa rin naman tayo ng update. Yan. Siyempre, ang inaantay na update, ano ba? Siyempre, desisyon ng Korte Suprema. So, pero magkaganon pa man, move na ang BSK. So, alamin natin, magkakaroon pa rin ng mga issue. Marami pa pong magiging issue talaga dito sa BSK. Kung constitution yan o unconstitutional. Pero sabi ko nga sana, constitutional na lang. Para kumbaga sabi nila, mas madaling tanggapin sa kalooban. Constitution naman pala siyempre batas na yan. Walang ibang susundin, kundi umiiral na batas. Pero kung unconstitutional yan, sabi nga nila, mas masakit daw tanggapin. Biruin mo, unconstitutional, tapos nakakurong din naman. So, wala di ba? Useless, kumbaga walang say-say. Sayang, kumbaga, parang gano'n. Okay, so sa mga bago sa ating channel pa-comment,
yung kayo opinion dyan, pa-share ang video, tapos subscribe kayo para sa mga susunod na update. Maraming salamat po. God bless.